Sakaling mapadpad ka sa Calabornay para kali Camarines Norte, tiyak na makikita mo roon si Tata Kaloy. Sa edad na 65, pilit niyang itinatayong mag-isa ang bahay na itinumba ng bagyo. Pero alam nyo, hindi yun ang tunay na hinaing niya sa buhay, kundi ang katotohanang tumatanda siyang mag-isa at unti-unting nanghihina nang walang pamilyang umaalalay sa kanya. Iniwan, kinalimutan, at nag-iisa. Alam niyo mga ka-wild, habang nakikipag-usap tayo kay Tatay Kaloy, ulit-ulit niyang tinitingnan yung iba niyong bahay. Lagi niyang sinasabi kahit pa utay-utay, tatayo niya yung bahay niya. Para naman daw pag bumisita yung anak niya, yung asawa niya, ay masisilungan. Matagal nang nag-iisa si Tatay, pero umaasa pa rin si Tatay Kaloy na malay mo balang araw, magulat na lang siya. Pumalik yung asawa niya, yung anak niya, mabuo uli yung pamilya niya. Patuloy ka pa rin umaasa Tatay na balang araw sana, no? Po naman. Bigla Habang na- tayo may buhay. Hanggang may buhay. Sana naman kay Nanay Lisa. Rosa? Ilsa. Kapanood mo ito. Matupad pa ni Tatay yung pangarap niya. Sa edad na 65, mabuo uli yung pamilya niya. Balang araw, magulat na lang siya. Nagising siya. Buo na uli yung pamilya niya. Masaya na uli ang tahanan niya. Habang nakikinig tayo sa kwento ni Tatay Kaloy, parang dinudurog yung puso natin. Kasi alam natin yung realidad. Yung yero, mabibili mo yan. Yung semento, pwede mong haluin. Pako, pokpok mo lang, ayos na. Pero yung nasirang pamilya, napakahirap niyang buuin ulit. Napakahirap ng Tatay. Napakahirap talaga. Napakahirap niyang mabuo ulit. Pero patuloy umasa si Tatay Kaloy. Sana, balang araw. Nung una-una, may pamilya ako eh. Yung nga sabi ko, may ko na nagdalawang pulis na pinahiwalay ako. Pinahiwalay yung aking kasama. Oo, sa iyo. Pamangkin nila. Pamangkin ng pulis. Pamangkin ng pulis. Ano pong reason? Bakit? Eh, ayaw siguro sa akin. Eh, yun ang tanong ko naman. Pero may anak ka po doon sa asawa mo. Pinaagas. Inaagas. Sabi na, Lumalungkot. Kaya sabi ko, yung ko na yun, eh kung tinatago nila sa akin, di ba pa rin sa akin yun? At, Ano pong naramdaman nyo nung gano'n po ang nangyari? eh, gano'n na lang. Kaya sabi ko, yung ganun pala, pinapaagas nila, hindi na ako nabalik. Hindi na uli ako maasawa. Oo. Kayo nang bahala niyan. Ano pong naramdaman nyo nung malaman yung pinaagas yung inaasahan mong magiging anak ninyo? Eh, sa isip ko na rin, kung anong nasa loob nila, eh, di gain na rin ang isip ko. Hindi na ako magpapadagdag pa. Kumbaga, yun na lang ang magiging anak sana. Yun na lang. Hindi mo na sinundan. Hindi ko na simula-mula nun. Oo. Hindi na ako biro sa mga babae. Mula noon. kumusta kuya yung buhay na mag-isa ka, tumatanda, ganito pang sitwasyon mo. Eh, pagka may kita-kita rin ako na ganyan, nabibigyan ko rin mga pamangking ko. Masaya na ako ng ganun. Yung may pagkakataong ka Tatay Kaloy na makausap yung asawa mo, yung anak mo, ano pong gustong sabihin mo sa kanila kasi baka mapanood po nila yung sitwasyon mo ngayon. May kung pumarito man eh, hindi ko may matatabuhin. Basta sila naman ay tanggap ko. Tanggap mo. Mga anong taon, mga anong edad po kayo no, nung umalis yung asawa nyo? 65 ka po ngayon. Kasi mga 47. 47 na. Tagal-tagal na may gisang Mga 20 taon mga 47. kawain. Kung may mensahe ka po sa asawa mo, sa anak mo, ano po yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka mapanood po nila ngayon. Eh kung sino man, kung halimbawa ako nakikita nila na ako ng ganyan, eh, hindi sila magpalapit sa akin, hindi ako pupunta sa kanila. Yung po mensahe mo. Ba't ayaw mo po kuyang ikaw ang maghanap sa kanila? Sa anak mo? Eh, kung ako, hindi ko na masasabi akong ayaw kong pabalikin na. Una, ang pamasahe, asan sila hanapin. Kung sa diet managay, pamasahe na lang din. Yung tanong-tanong na lang kung ano, kumusta. Wala po kayong balita kung nasaan
yung asawa niya. Andyan doon sa dait. Sa Dait. Ito sa mga kawil, malapit lang sa Dait lang naman. Andyan doon sa dait. 50 kilometers galing dito. Dait. Pwede mo ba Kuya Kaloy, ikwento sa amin yung buhay mo nung buo pa ang pamilya mo? Kumusta po kayo? Masaya naman po ang buhay namin noon. At wala naman kaming pati magulang ko, buhay naman lahat. Kung trabaho ako, naya naman siya dyan sa magulang ko, nakapisang kami. Hindi naman sana ikiusyoso kami Kuya, pero okay lang ba? Ano po ang mas maganda nung magkakasama po kayo o nung ngayong nag-iisa na lang kayo? Mas git po kung kami magkasama pa. At natural na sabi nila nga. Sabi Gusto pag ko po yung gano'n. sumasama lahat. Buong pamilya. Buo. May karamay. Walang inintindi kung wala tayo naintindi na. Ay, masama. Yung wala si fulano. Wala sila. Buti Kuya Kaloy, di po kayo nalulungkot dito. Hindi naman. Nakakaraos naman. Kakaraos din naman ng halos hindi mo nagtitis ng di nakain. Pero iba pa rin talagang may kasama. No? Ano pong income na pinagpupunan nyo ng pang-araw-araw nyo? May pagkagamay-agay ang anihan. Kaya ano yun? Nakikiani. May sa'yo pa'y bigas, may sa'yo pera. Ang binibigay. Pag-ulam. Siyempre yung anihan, ilang beses lang yung sa isang taon. Oo. May mga pawid ka na Kuya, napansin namin, no? Para magkagawa ka na uli ng bagong bahay. Gagawa na. Kayo pang gumagawa nito. Po. Sa bagay Tapos may mga pampusti ka na po doon. meron nga siyang mga gawain kawal na sako. Gawain. Naroon pa sa bundok yung mga ibang mga gawaing pangkuan. Pangpanarit sa bahay. May nakopli ka na po doon. Meron akong hilahin na lang yung panaron doon. Ibig sabihin, yung materialis yung pong gagamitin sa pagtayo ng bagong bahay, ikaw na lang naghahanap sa bundok. Ako na. Oo. Wala na rito makuha na sa malapit. Malapit, malayo na. Lalayo. Ito yun, pasan nyo ng balikat. Oo. Pagkatapos Kuya Kaloy nung bagyo, tapos pagbalik mo, nakita mo dapa na yung bahay mo. Banda pa na. Ano pong pakiramdam nyo? Ano pong naramdaman nyo? Yung naramdaman ko na sabi ko maano bumalik yung bagyo? Tayo naman. Dinaan na lang ni Kuya Kaloy sa biro. Gagawa. Wala na tayong gagawa. Gawa niya. Kung naalala niyo mga kawal, yung isang pinunta namin dito sa may Bayundan, si Kuya Umiris, Matias, Oo, parang yaris. ganito rin kay Kuya Kaloy ang nangyari. Rinang po natin sa Tatay Matias. Matias, pagbalik niya, kinabukasan, tapos ang bagyo, dapa na yung bahay niya. Sabi niya, automatic, ipon ko yung mga materialis na pwede pang gamitin, tinayo ko ulit yung mga haligi. Yung araw na yun, may trapa lang siya doon, sa natulog ulit. Pero kaya naman, mayroon pang nasilungan. Kaya si Tatay Kaloy dito pa rin, kasi hindi naman nadurog yung bubong niya. Meron pa siyang masuotan dyan. Pero Kuya, pag nagkasakit po kayo, paano yung sitwasyon yun dyan? Mag-isa po kayo. Isa. Yun na nga ang pinakong ko, hari na huwag. Hindi nyo pa naman naranasang Hindi ko magkasakit, pa tapos mag-isa kayo dito. Ultimo sakit lang ng ipin nga noon ay talagang ramdam ko ng Pwede kami Kuya makitingin ng bahay mo. Pwede Okay lang po. po, katingin mo ng bahay mo. Opo. Saka po natutulog talaga. Yan po. Karaos naman po, naunawaan namin ang sitwasyon mo Kuya. Nakaduyan ka lang po pala, Tatay Kaloy. Opo, na yun, hinduyan ko. Nakaduyan po si Tatay Kaloy pag natutulog dito. Ito po, hinduyan ko. Ano? Ay, yan, pagkagiba na yan, bayan. Aloktot lang po, Aloktot lang, nakaduyan. Mabuti wala pa naman pong ahas. Wala pa naman. Hindi ka pa naman po natutuluan dyan. May sa pinayero. Ayaw po na, naroon ang Pero, So, saan Kuya Kaloy itatayo yung bagong bahay mo po? Dito rin. Dito na po. Ito naman, pagka may tayo na dyan, ito naman ang susunod ko na kabiak. oo, ayaw. Gagawa ka ng maliit, tapos ilulugtong na lang dyan. Dugtong. Tama, opo. So yun mga kawad, napakinggan natin yung kahilingan ni Tatay Kaloy. Sa edad kasi nung tao na 65, karamihan, inaalagaan na ng apo, ng anak, ng asawa. Pero sa Tatay Kaloy, mag-isa. Mag-isa. Meron siyang isang hiling na tila suntok sa buwan. Sana yung mabuo pa yung pamilya niya. Maunawaan natin yon kasi isang ama,
si Tatay Kaloy. Yan talaga yung kadalasang hiling ng isang ama na hindi magbabago. Mabuo yung pamilya, makita yung mga anak na lumalaki. Tatay Kaloy, saka nakakaiyak yung sitwasyon mo. Nadaan na lang sa tawan. Daan na sa tawa. Yung pinakamahirap na bahagi ng buhay ni Tatay Kaloy, hindi yung kawalan ng kuryente sa bahay, gibang bahay. Yung pinakamahirap na bahagi ng buhay niya, sabi niya, yung walang makausap, walang makaramay sa sakit ng katawan, at walang makarinig sa kanya sa mga buntong hulinga niya sa gabi. Kinay. Ano pong nangyari kuya sa sa noo nyo? Lubog parang back ang ano niya. Tracking. May sugat. Ano pong nangyari dyan? Tama po nila cream. Lakrim. Lakrim ng guma. Rim ng gulong. Po. Oo. Ano po yung natalsikan? O ano? O nauntog? O Tama po nung bilog-bilog na kwan, siya tumama yung kabilugan. ano po Okay. nangyari? Ba't tumama? Sa sobrang hangin ng guma. Nagmumulganize ka po ba dati? Vulcanize? Bubulkanes po ako. Nagsobrang hangin. Palibasa recopy. Ibig sabihin, Nagre-recap. nag-vulcanize ka ng gulong, nung hinahanginan nyo na po, sumabog, tumama sa yung rim. Grabe ang pangyari yan. Bakit mga kawil o yung shield ng ng noo? Edi, hospital ka po yan. Hospital. Dalawat kalahating buwan sa kwan. Hospital. Hospital. Kada 2 linggo akong walang malay. 2 linggo. No, walang malay tao. Dito ang bihira. Butit na i-survive ka pa dyan sa aksidente na yan. Delikado kasi mga kawail yung kapag naghahangin ka tapos sobrahan yung hangin nasa gulong. Sabog talaga yun. Yun po, ano po ang nangyari doon? Ba't sumabog? Medyo nalingat ka? O di mo na-estimate yung karga ng hangin? Nalingat po. Nalingat? Mayroon Na, kang ginagawa? at ang daming ko na may nagtatanong, Ayun. teka, dito mo na niya, ayo. Kaya, kumbaga yung attention mo nabaling sa iba. Yung aking gawa, hindi ko naintindi. Iniwanan yung Nung pag-ano ko, nung paglapit ko na ng gaya, nataalisin ko na yung pagdungaw mo, pag-ayon ko, ay, sumasama, bigla akong ganun. lumusot yung... Lusot yan mo. Oo. Malaki itong gulong kaya yung hinahanginan mo. 10-wheeler po. Pinwheeler, ay talagang malakas ang sabog mo. Grabe, aksidente pa lang inabot mo. Kabataan ka pa po naman. Kabataan pa. Oo. Hindi biro arthritis mga kawail. Kahit ngayon may medyo may sugat-sugat pa. Yan, yung sabihin, almost 30 years na mahigit ang nakalipas. 40 years. Ang pangyaring yan. Tagal na. Ngayon po, di unang nararamdaman yung epekto lang. Wala naman po. Sabihin, naghilo na talaga siya. Kung babalik ako dun, sabi ko masasaktan pa ako, isa pa, abala rin. Sa lugar, Sa lugar pong kung saan ka na-aksidente. Saan po yung lugar ko yan? Kung pag ako na Pampanga. aksidente, Malayo. ay hintay ako sa National Orthopedic Hospital. At ikaw pa nito sila ni Dr. Reyes at saka Dr. Lim. Dalawang doktor ang may ko nito. Naghawak ko sa'yo. Naghawak sa akin. Buti na survive ka po ng mga doktor dun sa Hindi yan basta-basta aksidente. Dalawang Basag yung... lahat na ospital dyan na private na dinaanan ko sa papuntang Maynila ay hindi na raw ako tinatanggap nun. Tinanggihan ka. Tanggil. Wala ka pong malay nun. Walang malay. Doon ka lang tinanggap sa Pampanga. Ang lahi ng narating. Doon sa sa orthopedic na. Orthopedic. Sa hospital na. Sa National Orthopedic na sa Maynila na ako na tinanggap noon. Doon na. Nangyari sa Pampanga ito. Mas Pampanga nangyari. Mm. Grabe.
Magkanong iniestimate mo ko yung budget mo araw-araw sa pagkain para ibig sabihin ko namin para po matuloy-tuloy mo yung pagkuha ng materialis para maitayo mo na po yung bahay mo. Yung budget niyo po araw-araw, magkano po yun? Ini-estimate nyo. Eh, kung yan pang pakot ulam laang ay ayos na. May bigas naman ako dyan. Habang ginagawa mo ito. Habang ginagawa ko yan. So magkano po yun? Ibig po namin sabihin, ilang araw pa po yung kakailanganin nyo para makaipon kayo ng kompletong materialis para makagawa po kayo. Ilang araw pa kayo maghahakot. Kaya yan, pag-aang ko sa bundok, bababa ako yun, may parapasan na. Paggabi na, hindi ko nadala na at kakako na pagka nakita dyan sa daan na may pasang pangkahoy gabi na. So ang isa kasing may tutulong natin mga kawal kita tayo kaloy. Pag nakumpleto niya na yung materialis niya, balik po tayo, tulungan po natin siya magpanday para mabilis siyang mabuo. Para hindi naman kaawa-awa yung sitwasyon niya tatay kaloy. Na siyempre malungkot na nga sa buhay. Ayaw man amin ni tatay kaloy pero yung taga nangyayari sa kwentuhan po natin talagang ganun. Naramdaman namin na malungkot sa puso yung nangyari po sa iyo. So gusto po namin matulungan ka pa ng higit. Pag nakumpleto niyo po yung materialis niyo, mabalik po kami, tulungan ka po namin pagpanday niyan. Meron po kami mabibigay sa iyo ngayon pero hindi po ganun kalaki. Kasi yung Wildlife Bros channel po natin mga ka-wild, ano po ito, kumbaga nasa beginning pa lang tayo. Kaya sinisikapan natin mapalaki ito. Pero siyempre, meron mga kapanood, meron tayong mga sponsor sa wildlife na baka pwede makatulong kita kay Kaloy. So, sana mayroon. Ngayon po, makakapag-iwan lamang kami kay Kaloy ng 1,000. Yung medyo maliit ang budget namin ngayon sa Wildlife Bros. So, magagamit yung Tatay Kaloy pang budget niya araw-araw, pagkain, para mas mabilis siyang makaipon ng materialis niya. Para magawa natin kaagad yung bahay niya, matulungan natin siya. So Tatay Kaloy, madala kami 1,000. Pagpasensyaan niyo po muna itong dala namin. Malaki po salamat. Tagaan niyo po muna. Pagka bili po kayo ng pagkonsumo niyo para maka-focus po kayo sa paggawa ng paghanap ng materialis. Yung mga kabayan, pagbalik natin, produce tayo ng pako na kailangan ni Tatay Kaloy para magawa natin yung bahay niya. So in-estimate niyo Tatay Kaloy, mga ilang araw pa ang pag-ipon niyo para makabalik kami ng ganung araw. Tuwing po tatay ay marunong gumawa ng bahay. Kabalik po kami dito pag mag-uumpisa na tayo. Hindi man kasi tayo kilala ni Tatay Kaloy. Ang nagawa po naming bahay Tatay Kaloy sa puro ng aming buti mga sponsor ay kulang-kulang 50 na. Nasa 45 or 46? 45. Yan yung mga bilog ang kuwan yan, pangkana. Mga bilog yun. So mga 2 linggo siguro, makukumpleto mo na. Pwede. So after 2 weeks mga ka-wild, bisita ulit tayo sa Tatay Kaloy. Pagka medyo kulang pa, gano'n kalayo Tatay Kaloy yung pinupunan mo ng materialis galing dito? Sa bundok ng mga kasay, sa kalahari ko minsan ay pagkain yung lakad ko, nahigit kalahating oras. Mabilis na lakad yun. Pagbilis na lakad ko na paggabi na. Walang pasan yun. Wala. Kung may pasan, Okay. isang oras. Isang oras. Hindi malayo mga ka-wild. Sa edad ni Tatay Kaloy na 65, maintindihan natin na limitado na talaga magagawa niya. Kaya medyo tagal-tagal sa pagkuha ng materialis. Pero makikita natin yung mga pinaghirapan niya nandiyan. Hanggang sa natutuyo na lang nagagawa ang kaulan. Ulan. Nandito na lang mga kabayan, babalik tayo kay Tatay Kaloy. Pag yari na yung materialis niya para tumulong tayo sa pagbuo ng bahay niya. Hindi lang namin may papangako tatay yung pagbuo ng pamilya. Yung mahirap yun, pero sana na lang. Sana. Mga nakakilala kay Tatay Kaloy, share niyo po yung video niya, malay mo makarating sa asawa ni Tatay Kaloy sa mga anak niya. Mabuo ang kaisa-isang pangarap Tatay Kaloy sa edad ng 65. Ito po ang Wildlife PH. Maraming salamat po. Wildlife Bros pala. Ito po ang Wildlife Bros. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming hamon kapatid, pero hindi tayo titigil sa pagtulong sa pag-ibig. Never stop helping, never quit.